So yun mga boss, ang project natin ngayong araw ay Polynesian. Bali ito ay half leg wrap around. So bago tayo mag-start mga bossing, kunin muna natin yung gitna doon sa kanyang likuran. So ang kailangan nyo gawin, pag kayo ay gumagawa ng ganitong klase ng pyesa, kunin nyo muna yung gitna. Tayo ka ng diretso bossing ha, huwag kang gagalaw. So kailangan ganun. Dapat patayuin nyo sila ng diretso. Tapos hanapin nyo po yung gitna. So ito, kita nyo itong buto na to. So dito ko ilalagay yung gitna ko. Tapos dito naman sa ibabaw. So yung gitna natin. Gamit tayo ngayon ng ruler. Yan. So, sa ruler na to, dito natin ilalagay yung ating gitna. So meron na tayong guide mga boss. So ito yung ating gitna. Doon din sa kabila. Sir, harap ka naman sa akin, sir. Tayong diretso lang ulit ha. Yan. Dito kung mapasin yung mga boss, diba? Itong buto niya, pag ganun yan eh. Nakaganon yan, no? Nakaganon talaga yan. Pag sinunundan yung alulod na yan, mga boss, tatabing niyo yung Polynesian ninyo na gagawin. So, ganun lang din ulit, mga boss. Hanapin nyo lang ulit muna yung gitna. Sa gitna ng tuhod niya. Yan. Ito mga sinasabi ko, mga bossing, experience ko lang to at ito yung ginagawa kong diskarte. Kasi pag sinunod natin yung ano niya, sinunod natin yung buto niya, tatabingin yung gagawin natin project. So, yan siya. Ito na yung gitna natin. So, nakikita mo ba dyan, bossing? Nasilip mo naman, no? Nasilip mo ba to? Wala? Okay, good. So, yan. Ngayon, after na rin makuha yung gitna na yan, magsisimula na tayong mag-design. So, unahin natin, gaya na natin yung ginagawa, magbe-base na tayo. Paalala lang mga bossing ha, bawat artist po ay may kanya-kanyang diskarte. Itong share natin sa inyo is ito po yung ating diskarte. Yung ginagamit nating technique mga bossing. Yan, side view ka naman bossing. So dahil nakuha na natin yung gitna ni bossing, yan, dahil talagang hindi kasi pantay yung binti natin mga boss eh. Dito flat tapos dito nakabukol. Kaya magkakaroon, minsan talaga hindi magtutugma yung mga ano ninyo dyan. Kaya hanggat maaari is makuha lang natin siya ng, pantay. Kumbaga kahit na paano, symmetrical yung magagawa natin. Okay na po yun mga boss. Kasi hindi talaga may iwasan. Pero kung kaya yung pantay, may paraan pa rin pa yan. Kaya may paraan pa rin yan para mapantay, ibig sabihin. Nabubulo na naman. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. So ito yung ginawa natin, nabuo na natin yung base ni bossing. Ito yung gagawin muna natin ngayon bago natin iligay lahat ulit yung ating mga sinasabing laman loob. So mas mabilis kasi yung ganitong sistema pag tayo ay gumagawa ng Polynesian. Para sa akin yun mga bossing ha. Depende po sa artist yung gagawa. So ayan, kung mapapansin nyo, diretso naman siya. Pero yung pagkatabingi, gawa po yun ng flow mga bossing, yung buto niya rito. So kung titignan mo yun ng personal mga bossing, is diretso naman po yan. Kaya na pinaliwanag din kanina na hindi pwede sundan yung buto na talaga kasi mag-curve yung pag ganun. So diskarte na po yan ng mga artist na gagawa. So yun, game na tayo. At ayun na nga, game na tayo. So dito mga bossing, hindi na po siguro bago sa inyo kung paano natin ginagawa itong mga Polynesian. Sinisimula na dito sa paggawa ng base bago ilagay yun naman loob. So dito mga bossing, isinusubo na po natin sa inyo lahat itong ating mga diskarte at kayo na pong bahalang lumunok at ngumuya. So dito mga bossing, bali ang project pala natin ay gagawa tayo ng half leg wrap around na Polynesian. At nakita nyo lang po doon sa unang video kung paano natin sinimulan yung paggawa nito. So dito mga bossing, kinuha natin yung sentro ng sa ganun hindi talaga maliligaw kahit papano. Kung hindi ko masabing 0-0 yung nagawa kong pagkaka-drawing mga bossing is at least naman siguro naman mga bossing is 90% po sure na sure tayo na kahit papano nagawa natin ng maayos yung project natin. Kasi hindi po talaga biro ang paggawa ng Polynesian
yan, lalo na sa binti. Tapos symmetrical pa po yung design, yung request ng ating bossing. Nga pala mga bossing, ang kliyente pala natin ay galing pa po ng Aklan. Yes mga bossing, dinayo niya tayo rito para sa kanyang schedule at nakakatawa talaga mga bossing kasi last time, tiga Cebu po mga bossing na dumiretso dito sa atin at ito naman mga bossing ay from Aklan at diretso dito sa atin. maraming salamat po sa inyo mga bossing sa walang sawang pagtangkilik dito sa ating mga pinaggagawa. At thank you po talaga sa inyong mga pagmamahal. At bago tayo magpatuloy, dumako muna tayo sa ating tanungan portion. So dito mga bossing, meron po nagtatanong na ating kaibigan na si Ronnie Sadsad Unsay. Tanong lang idol, kinakat mo din ba yung dulo ng tip ng liner? Salamat po. Siguro dito mga bossing, nakikita niya na kahit na nakadikit na po yung tip natin doon sa balat, nakikita pa rin natin yung needle natin mga bossing. Dahil siguro akala niya, istinapyas natin yung tip. Yes mga bossing, hindi po natin ito kinakata, pero meron po iba-ibang klase ng tip mga bossing na kahit na naka-tip riding ka mga bossing, is nakikita mo pa rin yung needle mo. Ito po yung mga diamond tip mga bossing lalo kung ikaw ay gumagamit ng mga standard needle. At sa cartridge naman mga bossing, meron dun pabilog pero nakatapyas yun mga bossing. Nang sa ganun na kahit maliit lamang po yung labas ng inyong needle, ay nakikita nyo pa rin po yung needle kung saan tumatama, lalo na kapag kayo ay naglilinya. Marami kasing klase ng tip mga bossing na pwede nyo gamitin kung saan kayo magiging komportable. Halimbawa na lang sa shader mga bossing, minsan mas trip ko gumamit ng mga close. Nang sa ganun hindi po tumatalbog yung tinta. Kasi yung sa mga open mga bossing, ang disadvantage ng mga bossing, tumatalsik po yung inyong mga tinta. Lalo kapag kayo nakaka-cartridge mga bossing. Hindi katulad ito nung kayo ay gumagamit pa ng standard needle kasi pwede mong i-bend yung needle tapos lalagyan mo ng goma. Nang sa ganun hindi pumapalo yung karayom para ilabas niya yung tinta. Pero base lamang po yung sa experience ko mga bossing siguro ibang artist natin kaibigan ay may mga technique din kung bakit nila nagagawa na kahit open yun hindi tumatalisik yung mga tintang gamit nila. Pero ngayon mga bossing kahit naka-open na po yung tip natin kayang-kaya ko na po rin yung gamitin. Nasa hagod na lang po yun talaga mga bossing at experience. Kaya mga bossing lalo na doon sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatattoo, malaya po kayo gumamit ng kahit anong klase ng needle. Mas maganda din mga bossing, may experience nyo rin nang sa ganun alam nyo po kung ano yung swak sa inyong mga diskarte, di ba mga bossing? Kasi naman na pag sinabi ko ito yung gagamitin nyo tapos hindi pala kayo komportable mga bossing, mas maganda na talagang kayo ay mga pa na sa ganun alam nyo po yung mga gagamitin nyo sa piyesang gagawin nyo. Halimbawa na lang kasi may mga portrait na kailangan lang talaga sarado yung tapos meron naman po na sanay talaga sa open o yung nakakat mga bossing. So maraming ibig sabihin doon mga bossing at hindi ko na kailangan pang isa-isahin kasi mapapansin nyo rito mga bossing sa mga pinakita kong picture na doon pa lamang po alam nyo na iba-iba po ang klase ng mga tip na ginagamit ng mga artist. So sana po nakatulong po ang ating simpleng tip lang mga bossing lalo na doon sa mga kaibigan natin na nagsisimula pa lang sa pagtatattoo. So ito pa lang ating finished product mga boss at totolop 9 hours o diba grabe ang tibay ni Sir from Aklan. Ang usapan namin dito mga bossing ay 2 session na pero pumayag siya na sa session na lang kasi meron pa tayong gagawin kinabukasan. Ito nga yung naglipat tayo ng studio. So may katanungan, message lang po sa ating Facebook page na Noy Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat.